lamang sede sapienti ang ngalan, luklukan ng karunungan, at kaman kang sinusian ng Diyos sa kalangitan. Ang lupa't sampu ng langit, hangin at ang himpapawid, hayop istang nasa tubig, taong hamang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay Biyernes Santo ng mga mahal na araw at ating pagninilayan ang huling 7 wika ng Panginoon. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulog ang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak at hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran, at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudiyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus." Mga minamahal, ang pagninilay po sa huling 7 wika ng Panginoon ay paanyaya sa ating lahat na maikabit ang ating mga paghihirap, ang ating mga dalamhati, ang ating mga pinagdadaanan sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo, sa isang malaking pag-asang tayo rin ay makakasama niya sa kanyang muling pagkabuhay. Habang ating pinagninilayan ng huling 7 wika ng Panginoon sa tulong ng ating mga tagapagbahagi, tagapagnilay, tagapagdasal ngayong hapong ito, ating isaloob lagi at isapuso na ang ginagawang ito ay ating pakikiisa sa paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon. Pagbasa sa unang wika, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako din ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagninilay. Isa sa mga salita ni Jesus sa krus na tumatak sa aking isip ay ang, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sa dami ng pagkakataong nabasa o narinig ko ito, hindi ko maiwasang mapaisip. Sa gitna ng hirap at sakit, ang lumabas sa bibig ni Jesus ay hindi reklamo, hindi galit, kundi pananalangin ng kapatawaran.
Ipinagkanulo ng isang sa kanyang mga alagad. Binugbog at dinuraan ng mga kawal. Pinagtawanan at kinutya ng mga tao. At higit pa doon na ipinako sa krus. Ngunit nasa puso niya ay hindi na bahiran ng paghihiganti, kundi purong awa. Kapag naaalala ko ito, naiisip ko rin ang mga pangyayari sa aking buhay. Makailang beses na rin akong sinaktan, sinabihan ng masasakit na salita, bukod pa roon na pagmalupitan at pisikal na sinaktan, siniraan at trinaydor. Sa aminin ko man o hindi, bilang isang tao, ang aking naging tugon ay magalit, mabkingkim, ng sama ng loob, magsalita ng masasakit na salita laban sa kapwa, kaysa magpatawad. Pero sa tuwing bumabalik ako sa tagpong iyon sa krus, parang pinipigilan ako ng Diyos na magkimkim at magalit. Para bang sinasabi niya, "Anak, kaya mong magpatawad." Totoo, mahirap. Hindi madaling limutin ang sakit. Hindi madaling kalimutan ang ginawa ng iba, lalo na kung malalim na ang sugat na iyong nakuha. Pero naisip ko rin, baka tulad ng sinabi ni Jesus, hindi nila alam ang ginagawa nila. Baka may mga taong nananakit sa atin dahil sila rin ay nasaktan. Baka dala ng takot, pagkalito, o sugat sa puso ang naging ugat sa kanilang ginawa. Hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Hindi rin ibig sabihin na dapat nating baliwalain ng sakit. Ngunit sabi nga niya habang siya ay nasa krus, "Ama, patawarin mo sila." Sa gitna ng sakit at pagkabigo, ipinakita niya sa atin ang daan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na handang umunawa, umako ng kasalanan ng iba, at magpatawad kahit walang kapalit. Aking napagtanto na ang nagpapatawad ay hindi lang para sa taong nanakit sa atin. Ito'y para rin sa aking sarili. Dahil kung hindi ko kayang magpatawad, ako rin ang makakaramdam ng pagkakulong sa aking sariling damdamin. Ako rin ang patuloy na masasaktan. Pero sa oras na pinili ko ng magpatawad, kahit hindi madali, unti-unti akong nakakaramdam ng kaginhawaan. Sa araw-araw na ipinagkaloob ng Diyos, aking inaalala sa aking sarili na pinatawad ako ng Diyos sa daming beses kong nagkamali, kaya dapat ko ring matutunang magpatawad, kahit hindi agad-agad, kahit paunti-unti. At sa tuwing nahihirapan akong magpatawad, binabalikan ko ang krus, ang mukha ni Jesus, ang kaniyang tinig. "Ama, patawarin mo sila." At doon ko nakikita ang tunay na lakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pag-ibig na marunong magpatawad. Ito ang pag-ibig na gusto kong matutunan araw-araw. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Pag-ibig na hindi madali, pero galing sa Diyos. Ang lahat po ay magsiluhod. O banal na mananakop, kami ngayon ay natitipon sa harapan mo upang hingin ang iyong awa at pagpapatawad. Buong kababaan naming kinikilala ang aming pagiging makasalanan. Ikaw, O Panginoon, ang siyang pumawi sa bigat ng aming kaparusahan. Ikaw ay napako sa krus dahil sa iisang layunin, upang ang tao ay makawala sa mga kuko ng kasalanan
at upang mapatawad. Iyan ang iyong ginawa at binigyang katuparan sa iyong pagkakapako sa krus. Ikaw ay nagdasal para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao. Tulungan mo kaming hubugin ang aming buhay nang naaayon sa iyong mga pangaral at halimbawa. Kami sana ay maging kawangis mo at manatiling tapat sa iyo, hindi lamang sa panahong maganda ang takbo ng aming buhay, kundi pati na rin sa hikahos na pamumuhay. Habang kami ay nananalangin sa iyo upang iyong patawarin sa aming mga pagkakasala, bigyan mo kami ng tapang at tibay ng loob upang patawarin iyong mga nagkasala sa amin. Tulungan mo kaming magpatawad tulad ng ginawa mong pagpapatawad doon sa bundok ng Kalbaryo. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, si Jesus nananalangin para sa kanyang mga kaaway. Manalangin tayo hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa iba. Ating sabihin, O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo ay makagawa ng mabuti, hindi lamang sa mga mababait sa atin, kundi doon na rin sa mga nagkasala sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo na hanggang ngayon ay may mga kaaway na hindi pa rin pinatatawad sa ating mga puso, ay magkaroon ng lakas na patawarin sila tulad ng pagpapatawad na ipinakita sa atin ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang sakramento ng pagbabalik loob, ang sakramento na nagdadala sa atin ng kapatawaran mula sa Diyos Ama, ay magkaroon ng mas matinding bisa sa buhay ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng bansa na nag-aalitan ay magkaisa at magkaintindihan, upang ang buong mundo ay mabuhay sa tunay na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Panginoong Diyos, ang mga pangaral at halimbawa ni Kristo na ipinakita niya sa krus ay magpasigla nawa sa aming damdamin upang makapagpatawad kami sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Ang ikalawang wika, tinuyas siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Di ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagninilay. Pagnilayan muna natin ang Ebanghelyo ni San Lucas. Sinabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Dalawang salarin sa tabi ni Jesus. Parehong may hinihiling na pabor. Ang salarin sa kaliwa, nanghihingi ng makamundong kalayaan. Ang salarin na nasa kanan, nanghihingi ng habang buhay na kaligtasan. Sino ang napagbigyan ni Jesus? Ang magnanakaw na nasa kanan. Bakit po kaya? Dahil nakilala niya si Jesus na tagapagligtas. Kahit siya ang makasalanan, mayroon pang natitirang kabutihan sa kanyang puso nang ito'y kalabitin ni Jesus. Isang biyaya ng pagbabago. Nang nakilala niya kung sino si Jesus, nakilala rin niya ang kanyang sarili. Inamin niya na siya ang makasalanan at dapat lang naparusahan. Ang magnanakaw na iyon ay biglang nagbago. He completely changed, professed Jesus, God with contrite heart. Sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." That was a perfect act of faith. He believed Jesus the Savior. Dahil sa pagsisisi at pananampalataya ng mabuting magnanakaw, pinatawad siya ni Jesus. Mahal siya ni Jesus kahit na makasalanan, kaya pinatawad siya at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Niligtas siya ni Jesus. Ang kaligtasan ay mabuti, ay ang unang tagumpay ng pag-ibig ni Jesus para sa ating lahat. Pinatawad ni Jesus ang mabuting magnanakaw dahil sa lubos na pagmamahal at agad-agad isasama siya sa paraiso. Ganyang kalawak ang banal na awa ng Diyos. Tayo po kaya, paano natin haharapin ang kamatayan para makapunta tayo sa paraiso? Alam natin ang kamatayan ay tiyak. Ang tiyak ay kung kailan, saan at paano tayo mabawian ng hininga. May nagsabi sa isang santo, si Saint Gregory, sabi niya, "Ang paglilingid ng Diyos kung kailan ang oras ng ating kamatayan ay para sa ating kabutihan upang tayo ay magsipaghanda palagi. Baka po bigla na lang dadating si Jesus at huhusgahan tayo." Sinabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, "Mga kapatid, hindi ka kailangang isulat ko pa sa inyong mga kailangan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo, ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng magnanakaw sa gabi. Kaya nga po kailangan palaging handa." Bilang isang Kristiyano, ano-ano ang paghahandang gagawin para sa ating kaligtasan? Ito po ang paalaala sa ating higit sa ngayong Semana Santa. Tayo po ay dapat magdasal, mag-ayuno, magpenitensya, at magbagong buhay.
magayuno at magpenitensya upang mabayaran natin ang ating mga nagawang kasalanan. Kapag mayroon tayong nagawang kasalanan, magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pangungumpisan. Huwag kayong matakot o mahiyang mangupisan. Ang takot o hiya ay tukso ng demonyo upang mapalayo sa Diyos. At madadala niya sa kaluluwa natin ang impyerno kapag tayo'y mamamatay. Kaya lang po nakalulungkot isipin na marami ang hindi naniniwala na mayroong impyerno. Siguro po maniniwala sila kung nandoon na sila at naghihirap sa buhay. Kailangan pong magdasal palagi para sa ating kaligtasan. Ang sinabi pa ni David, "One thing I ask of the Lord, this I seek after, that I may dwell in the house of the Lord." We must be persuaded that our welfare depends on prayer. Our amendment or of life depends on prayer. Our victory over temptation depends on prayer. On prayer depends our obtaining divine love, together with perfection, perseverance, and eternal salvation. Ang kaligtasan ay para sa pangkalahatan, ngunit hindi lahat na nagligtas tulad ng nabuting magnanakaw. Nagdepende po sa atin ang papaano tayo haharapin ang kanyang kamatayan at ang oras ng paghuhusga. Kung sakaling mamatay tayo na nasa state of grace at nabayaran ang ating mga kasalanan, mapupunta po tayo sa paraiso. Pero nakalulungkot po, marami pong namamatay na hindi handa. Kaya po, laking pasasalamat ko sa Panginoon at kay Mama Mary na binigyan pa po niya ako ng pagkakataon na makapaghanda at mabayaran ang aking maling nagawa sa buhay. Lingid ang kaalaman ng iba, isa po akong cancer survivor. Nagdaan po ako sa 3 major operations. Ang una po dahil sa multiple myeloma. Iyon sa pangalawa po ay sa mga nakapakong maliit na bukol sa left breast ko po. Nag-advise sa surgeon na mag-FNAB. Nakuha po lang po siya sa specimen through the fine needle para biopsy. Ang diagnosis po ay compatible ductal carcinoma. Nedify po ako sa sinabi ng surgeon. Siguro may purpose si Lord, kaya ibinigay iyan sa iyo. Ang magagawa na lang natin ay i-control ang cancer na hindi kakalat. Kaya siguro hindi ako natakot noong nang malaman ko na may cancer ako. She recommends immediate surgery. Ang preoccupation ko po at that time ay ang kung saan kukuha ng pera. Pero sa awa ng Diyos, kapag nag-trust po tayo sa Kanya, hindi humingi ng bayad ang doktor at sa ospital nang hingi po kami ng charity, kaya hindi kami nagbayad. Noong naka-schedule na po ako sa operation, doon na po ako na-feel ang takot. Sabi ko po sa sarili ko, paano kung hindi ako magising? Na-inspire po ang superior ko at ako na ipa-anointing of the sick na po ako. Nag-general confession po ako bago ma-anoint. Kaya napanatag na po ako at handa na po ako. Ano man ang kalooban ng Diyos. Binayopsi ulit iyong buong mass after sa operation. Ang result is stage 2, invasive ductal carcinoma. Aggressive po siya sa cancer na madaling kumalat. Nagdaan po sa 7 session, chemotherapy at 30 days radiation. Maraming paghihirap ang aking naranasan. Higit sa lahat, during chemotherapy, nahihilo, nagsusuka, at hindi ako makakain at naglalagas ang buhok. Pero nagdasal po ako kay Mama Mary, nabigyan po niya ako ng lakas para may offer
may offer ko ang pains at unite sa suffering ni Jesus para magkaroon ng sabic value yung sufferings ko. Ang pasasalamat din ko po ay nagkaroon ng superiors at mga sisters na may buong pagmamahal at tiyaga at pag-aalaga sa akin noon at hanggang ngayon. Ang pangatlo pong operation ay yung thyroid. May naramdaman na po akong sakit sa lalamunan noong nasa mission pa po ako. Nagpa-general check-up po ako sa Italy, pero wala pong nakita. Siguro po, nagdasal po ako kay Padre Pio na okay na lang ang result kasi ang hirap ng maoperahan sa mission. Thank you po kay Padre Pio. Noong nag-ultrasound po ako last January 2019, nakita po sa ultrasound na calcification po ang isa sa mga bukol. Ang advice po ng doktor ay surgery immediately. Before the schedule of operation, nagpilgrimage kami sa shrine of Our Lady of Kaysasay sa Taal. Nagpunta kami sa Bukal at ang isang sister na nagsabi, iinom ako ng tubig galing sa Bukal. Hilingin mo kay Mama Mary na pagalingin ka. Kumuha ako ng dahon ng saging at ginamit ko sa pag-inom. Nagdasal po ako at sinabi ko, Mama Mary, if you will, let it not be cancer. Naoperahan po ako ulit sa thyroid noong January 22, 2019. Binayopsi po agad pero matagal po ang result kahit dadalhin pa po sa Batangas. Nagdasal po ako kay Our Lady of Good Success noon Peace Day niya na sana hindi po cancer. Nagulat ang doktor sa result at sinabi, ang lakas mo talaga sa kanya. Hindi po cancer, isang ordinary goiter lang po. Akala ko po, ang chemotherapy na naman. Sa ngayon, binalik na iyon medication for anti-estrogen dahil marami raw pong cases ng mga patient nag-record yung sakit nila. Sa karanasan po, masasabi ko handa na po ako anuman ang kalooban ng Panginoon sa akin. Pero nagdadasal po ako kay Mama Mary na tulungan po ako na gabayan niya, bigyan ng awa at biyaya at magiging banal. Upang pagdating ni Jesus, sasabihin niya sa akin, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang lahat po ay magsilod. O mapabahal na Panginoon, habang ikaw ay nakapako sa krus, buong awa mong pinatawad ang nagtitikang salarin. Ipinagkaloob mo sa kanya ang iyong biyaya at pag-aaruga at ibinigay mo rin sa kanya ang kahulugan ng iyong pagpapatawad, ang makasama ka sa kalangitan. Ito nawa ang magbigay sa amin ng pag-asa at magsilbing pag-unawa sa amin na ang kapatawaran ay laging makakamit ng sino mang magsisisi sa kanyang kasalanan. Kami ay mga makasalanan na nararapat na parusahan, ngunit dahil sa iyong pag-ibig at awa sa amin, kami ay pinatatawad. Tulungan mo kaming kilalanin ang aming mga kasalanan, ang nagsisising salarin, naniniwala pa rin sa iyo, kahit na ikaw ay nakapako sa krus, ay magsilbi nawang huwaran sa amin. Magkaroon sana kami ng sapat na pananalig at pag-asa upang makabalik sa iyo. Kami ay maging karapat-dapat nawa na makarinig ng iyong pangungusap. Sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsitayo.
Mga kapatid, ang Panginoon ay napako sa krus dahil sa iisang layunin upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tulad ng nagsisising magnanakaw, hingin natin ngayon ang kanyang awa at kapatawaran at ating sabihin, O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa aming kakulangan sa pagsisisi, na lalong naglalayo sa amin sa iyo, isinasamo namin. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa aming labis na pagtitiwala sa sarili, na naging sagabal sa amin, upang ilagak ng buong buo ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo, isinasamo namin. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa ipinakita naming masamang halimbawa na ikinalulong ng iba sa masama, isinasamo namin. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa aming karuwagan at kahinaan, na iwasan ang kasalanan at tumawag sa iyo, isinasamo namin. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. O Panginoong Hesus na nagdulot ng pag-asa sa nagsisising makasalanan, nawa kami magkaroon ng kababaan ng loob at matatao ng kababaan ng loob at matatag na pag-asa tulad ng nagsisising makasalanan upang makamit namin ang kaluwalhatian ng iyong ipinangako. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Ang ikatlong wika. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagninilay. Magandang tanghali po sa ating lahat. Papuri at pasasalamat sa ating poong may kapal sa pagbibigay ng panibagong buhay at kalakasan ng katawan sa bawat isa sa atin. Isang karangalan po sa aming mag-asawa na maging bahagi po kami sa ikatlong wika. Nais po naming magpakilala. Kami po sina Benbong and Shirley Felesmino at meron po kaming 3 anak. Kami po ay taga San Pablo City, Laguna. Miyembro po kami ng Confradia at St. Padre Pio Prayer Group ng Heart of Jesus and Mary Prayer Community. Bilang isang ina ng aming pamilya, malaking hamon po sa akin ang responsibilidad na ito. Marami po akong mga kahinaan bilang tao at hindi po ako perpektong ina. Pero sa abot po ng aking kakayahan at pagmamahal ay gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa tulong, awa, gabay, at sa pagmamahal ng ating mahal na Panginoon at ng Espiritu Santo at si Inang Maria, kasama ang ating Santo Padre Pio, lahat ng mga santo at mga anghel ay wala pong imposible. Masasabi ko po ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak ay walang katapusan habang nabubuhay. Sa pagdadalang tao pa lamang po sa ating mga anak ng 9 na buwan ay may kasamang pagtitiis, sakripisyo at pagmamahal dahil sila ng mga anak natin ay biyaya ng Panginoon. Isa sa utos ng ating Panginoon ay ang igalang ang ating ama at ina. Kaya patuloy nating ipakita sa kanila ang ating walang sawang pagmamahal at respeto. Kaya nga po meron tayong kasabihan na mas masakit sa isang ina na makita ang anak na nasasaktan. Sobrang sakit kay Maria habang nakikita niya si Jesus na nagdurusa at nakabayubay sa krus. Matinding sakit, pangungutya ng mga tao at bigat ng kasalanan ng sanlibutan ay naroon pa rin ang kanyang ina, si Maria. At sa huling sandali ng buhay ni Jesus, makikita natin ang matinding pag-ibig at pag-aalaga. Kahit siya ay nagdurusa, iniisip pa din niya ang kapakanan ng kanyang ina at ng kanyang alagad na minamahal. At ito po ay isang paanyaya rin sa atin na alalahanin ng ating mga ina sa kanilang pagsakripisyo, pag-unawa at walang sawang pag-aaruga. Si Maria, sa kabila ng sakit na makitang pinahihirapan ang kanyang anak, ay nanatiling tapat, matatag, at kasama sa paglalakbay si Jesus sa huli. Isa siyang huwaran ng pananampalataya at lakas ng loob sa gitna ng pighati.
sa ating buhay, kapag dumaraan tayo sa krus ng pagsubok, naway tularan natin ang pananampalataya ni Maria. Ipinapakita nito ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang personal na ugnayan sa Diyos, kundi ugnayang nag-uugnay din sa kapwa. Si Maria ay naging ina hindi lamang ni Juan, kundi sa buong simbahan. Tinawag tayong lahat na maging isang pamilya sa pananampalataya. Nagdamayan, nagmahalan. Sa panahon ng kahirapan at sakripisyo, paanyaya ito sa atin na maging tulad ni Juan, tumanggap kay Maria sa ating tahanan. Sa ating buhay, paalaala rin ito sa atin na kahit sa gitna ng pagdurusa, nadiyan ng Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang lahat po ay magsiluhod. O Panginoong Hesukristo, ang isa pang nagpabigat sa paghihirap mo ay ang iyong pagkakakita sa iyong lumuluhang ina. Simula sa pagkakahuli sa iyo hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ang iyong mahal na ina ay sinubaybayan ka ng buong lumbay at nararamdaman din niya ang sidhi ng iyong paghihirap. Tulad niya, kami ay makaramay mo sana't makabahagi sa iyong paghihirap para sa kaligtasan ng tao. Ibinigay mo sa amin si Maria sa pamamagitan ni Juan upang siya ang aming maging ina. Kami ay naging masunurin sa kanya at handugan siya ng paggalang at kaluwalhatian sa amin pang-araw-araw na buhay. Mapagmahal naming Panginoon, habang ikaw ay napapako sa krus, ipinagkaloob mo rin sa amin ang iyong simbahan na inilalarawan ni Maria upang kami ay arugain. Huwag sana kaming mawala ng tapang na tangkilikin at panaligan ang iyong banal na simbahan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, hilingin natin sa ating mapagmahal na ina na matuto tayong makibahagi sa paghihirap at kamatayan ng ating mahal na mananakop habang ating sinasabi, O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang kami ay maging katulad mo, kami nawa ay maging masunurin kay Kristo. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang maging tulad mo, buksan nawa namin ang aming puso at diwa sa salita ng Diyos. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang pahalagahan namin ang sama-samang pagbibigay puri sa Diyos sa banal na Eucharistia. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang hindi namin ikahiya ang aming pananampalataya at sa halip ay ipagkapuri ang pagiging disipulo ng iyong anak. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. O Panginoon, ipagkaloob mo sa amin si Maria upang maging ina na laging nakahandang tumulong. Ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang aming hinihiling sa tulong niya. Ikaw na nabubuhay kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang ikaapat na wika, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat po ay magsupo at makinig sa pagninilay. Napakadakila po ng ating Panginoon. Tayo po'y nabubuhay sa Kanya, tayo po'y mamamatay sa Kanya. At kung hanggang kailan po yon, siya lang po nakakaalam o hanggang kailan po tayo dito sa mundo. Noong panahon yon, 1978, unang pagsubok, basketball invitation po yon. 8 lang kami that day na selected na, pero sa hindi nasaan, hindi po ako nakasama kasi inuno ko po muna ang maglaba that time. Kasi hindi kami pwedeng maglaba nang walang gwardya. So naglaba po ako. Tuloy yung kasama ko, 7 na lang silang naiwan. Ako, 7 naiwan ako. Natapos ang basketball, naiwan ako. Nung pauwi na sila, inambus sila, patay lahat. Pangalawang foot patrol. Inambos, tinambangan kami sa palayan. Patay agad ang 2 kung kasama. Lampasan ng bala sa makabila ng aking katawan. Hanggang sa dumapa kami sa gilid ng palayan. Palitan ng putok. Nakatawag kami ng helicopter, reinforcement, at yun, nabuhayan kami ng lakas ng loob. Naktakbuhan ang mga kalaban. Last 2-week foot patrol, gabi po noon. Napapunta kami sa kasalan na hindi inaasahan. Naimbita kami ng kapatid na may pakasal sa bulubundukin ng Bagao, Cagayan. 14 kami doon. Doon kami matutulog sa bahay na nag-imbita sa amin. Sa halip na 14, ginawa pong 28 kami as human shield. Kasi 1 kilometro po ang layo ng bahay at tahimik kami lalakad doon sa pupuntahan namin para aming tulugan. Nang kami naglalakad na, in case na bariling kami, kill the guide. At doon, wala pong nangyari sa amin, nakarating kami sa bahay, naligtas po. Kinabukasan, uuwi ko kami, nakita namin po ang 7 paksol. Kami po pala ay target na papatayin. Dumating hapon, pinatay po yung nagpatulog sa amin sa bahay na aming tinulugan. Ganun po ang nangyari sa akin noong mga panahon yon. Yung detachment namin sa Gadarang, Cagayan, more or less 4 kilometers away from my headquarters. I'm as a commander of said detachment. Nilusob po yung army detachment, patay lahat. Sa akin hindi nila ginaw. Nalaman ko na lang na hindi pumayag yung mga nakatira sa paligid ko. Kasi ako po, pag may dumadating ng mga supply na galing sa gobyerno, ipinamamahagi ko po yon sa mga taong mahihirap. At gaya po ng mga dilata, noodles, Mickey, pancit, at iba pa po. Yun po ang nangyari. Medyo matindi po noong pandemic. Nabagsakan po ako ng ulo ko ng parang ipo po ng ibon. Nawala pa ako sa sarili hanggang sa hindi na po nakausap ng wasto. Nabalita po ako na ako ay patay na. Pero nasa merkado pa daw po ako noon. Hanggang sa pinadala po sa PGS na may buhay pa. Di ko po alam nangyari sa akin. Ako po ay nagising ng umaga, kinausap ng doktor. Ang sabi, swerte ka pa at naagapan ng sakit na nangyari sa iyo. Mali ang gamutan sa merkado kaya nawala ka sa malitaw. Yung po ang nasabi ko noon. Kung ako ay wala ng silbi sa buhay, kay mahal na Santo Padre Pio, idulot mo, kuhanin mo na po ako. At kung bibigyan mo pa naman po ako ng isang pagkakataon, maglilingkod po ako sa iyo. Kaya ito po ako. Maraming pong salamat. Ang lahat po ay magsiluhod. Mahal naming Jesus,
naramdaman mo ang lubos na pangungulila nang ikaw ay nakapako sa krus. Naramdaman mo ang dalamhati ng waring pagkakawalay sa Diyos. Hinihiling namin sa iyo ngayon na panatilihin kami sa iyong pagmamahal. Lagi kaming maging tapat sa iyo, laging maalab sa aming pananampalataya at magkaroon ng lakas na sumunod sa iyo. Sa iyong pagpapakasakit sa krus, ang pinakamabigat na parusang tinanggap mo ay hindi ang pagpapako sa krus, hindi ang pagpuputong sa iyo ng koronang tinik, hindi ang sibat, kundi ang damdaming ikaw ay iniwan at nag-iisa. Ngunit nananalig ka pa rin sa iyong Ama, sapagkat batid mong sa dakong huli, ikaw rin ang siyang magwawagi at magtatagumpay. Gawin mo kaming katulad mo. Sa harap ng aming paghihirap sa buhay, nawa lagi naming isaisip na patuloy mo kaming papatnubayan. Mata mo nawa sa aming isipan ang iyong ipinamalas na pag-asa at paniniwala sa iyong Ama. At ito'y maging aming halimbawa, nawa, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami ay makasama mo sa iyong kaluwalhatian. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Panginoon na kahit sa kanyang dalamhati at sakit ay naging tapat at umaasa pa rin sa kanyang Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang araw-araw ay manalangin tayo ng buong puso at kalooban, lalo na sa oras ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang iyong mga mahigpit na pangangailangan, iyong may mga karamdaman, ay madulutan ng aliw at pag-asa sa kaluwalhatian na muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga bilanggo, ang mga biktima ng digmaan at kawalan ng katarungan ay makatagpo ng mga Kristiyanong tulong at kahulugan sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matutunan naming tanggapin ang mga paghihirap at pagsubok sa buhay na may paniniwala at pag-asa sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi ka pinabayaan ng iyong Ama sapagkat naging tapat ka hanggang katapusan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang tinanggap mo. Dinggin mo ang aming mga panalangin at maging gabay ka nawa namin sa buhay. Ikaw na nabubuhay kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay ang lahat po ay magsitayo.
Ang ikalimang wika. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagninilay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Divina Mangahas Fresnido, mas kilala bilang Ate Divine. At sa biyaya ng Diyos, narito po ako ngayon, hindi bilang isang taong perpekto o banal, kundi bilang isang buhay na patotoo sa habag ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi ang aking karanasan bilang tugon sa panagawagan ng ikalimang wika ni Jesus sa krus. Nauuhaw ako. Kapag narinig natin ang salitang uhaw, unang pumapasok sa isip natin ay pisikal na pagkauhaw, isang tawag sa tubig, lalo na kapag tayo ay pagod, pawisan, o galing sa matinding init. Ngunit, noong sinabi ito ni Jesus, habang nakabayubay sa krus, hindi lang ito uhaw ng katawan. Ito ay uhaw ng puso. Uhaw si Jesus sa ating pagmamahal. Uhaw siya sa ating pagtugon. Uhaw siya sa ating pananampalataya. Uhaw siya sa ating pagbabalik loob sa Kanya. At sa sarili kong buhay, masasabi ko na ako rin ay isang nilalang na matagal ding nauuhaw. Nauuhaw sa pag-asa, sa katarungan, sa pagmamahal. At sa Kanyang biyaya, natutunan ko ang aking sariling uhaw ay bahagi pala ng mas malalim na katotohanan na ang Diyos din pala ay nauuhaw sa akin. Lumaki po ako sa isang mahirap na liblib na baryo sa Bubulong Malaki, San Ildefonso, Bulacan. Panganay sa 9 na magkakapatid. Sa aming pamilya, ang pagkain ng 3 beses sa isang araw ay isang karangyaan. Mahalaga ay may bigas kaming maisasaing, may gulay na galing sa bakuran, isda, suso, talangka, at palaka na nanggaling sa bukid at sapa. Mas madalas na nanghihingi ako ng bigas sa aming mga kamag-anak. Pero nang lumaon na madalas na akong nanghihingi ng bigas upang mayroong kaming makain, malayo pa lamang ako ay marami na akong naririnig na masasakit na salita na hindi kayang kainin ng taong makakarinig. Awang-awa ako noon sa aking sarili. Bakit kailangang umabot sa puntong mamalimos kami ng bigas? Pero yun lang talaga ang natitirang paraan upang kami ay kumain. Noon, ako'y nauuhaw. Nang ako'y makapagtapos ng elementarya, lumipat kami ng aking pamilya sa Nueva Ecija. Akala ko noon, ito na ang simula para sa buhay namin, isang masagana at maayos na buhay.
pero hindi pala. Ganon ang nangyari. Nakitira lang kami sa silong ng bahay ng aming tiyahin. Bahagi ng aming paninirahan, naging katulong nila kami. Kami ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at iba pang mga gawain sa kanila. Naalala ko pa noon, nakapagtapos ako ng high school sa isang palda na malaki, isang sapatos na mayroong papel sa dulo at 2 blouse. Akala ko talaga noon, sa bagong lugar ay magbabago na ang takbo ng buhay namin. Pero tila lalo pa itong bumigat. Noon, ako'y nauuhaw. Kasama ng aking ina at mga kapatid, naglalako kami ng gulay sa bahay-bahay na pinamili ng nanay ko sa malaking palengke. Nangunguha rin ako ng panggatong sa tabi ng ilog kasi wala kaming pambili ng gas. Naglalaba rin kami sa ilog. Isang araw, panahon ng tag-ani, anihan ng palay. Halos lahat ay nasa bukid para mag-ani ng palay. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Doon, tinangka akong pagsamantalahan ng asawa ng aking tiyahin. Mabuti na lang, nakatakbo ako at nakatakas. Agad akong nagsumbong sa aking tiyahin. Pero masamang nangyari. Sa halip na ako ay kanyang unawain at bigyan ng kalinga, binugbog pa niya ako. Ayon sa kanya, sinisiraan ko ang kanyang asawa. Hindi ko maipaliwanag ang bigat at sakit na nararamdaman ko noon. Ang nanay ko, pati ang buong pamilya namin, ay walang nagawa. Kasi nga raw, nakikitira lang kami. Wala kaming laban. Ang mas masakit pa noon, ang taong nagtangkang umabuso sa akin ay tinatawanan lang ako. Parang walang ginawang kasalanan. Noon, ako'y nauuhaw. Pagkatapos ko ng high school, lumuwas ako ng Manila. Dinala ako ng aking magulang sa isa na namang kamag-anak. Kapalit ng libreng tirahan, kinakailangan ko ding tumulong sa lahat ng gawaing bahay. Kailangan, bago ko umalis, papasok ng trabaho, napuno ko na ng tubig ang 5 drum na galing sa balon. Araw-araw, gigising ako ng maaga para gawin lahat ang trabaho na iyon. Pagkatapos, maglalakad ako mula Bagong Baryo hanggang Balintawak para makapasok sa trabaho. Mahaba ang lakarin, masukal, matalahib at madilim. Lalo na kapag maaga pa o mapalubog na ang araw. Hindi ligtas ang dinadaanan ko, pero wala akong ibang choice. Isang araw, habang papasok ako sa aking pinagtatrabahuhan, isang lalaki ang umabang sa akin at gusto naman akong, muntik na naman akong halayin. Nadapa ako at kinubabawan niya, pero isang matandang lalaki ang lumabas bigla na may tungkod na hawak. Dahil doon, ang nagtangkang humalay sa akin ay tumakbo. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan ang lalaking iyon. Hindi ko man siya kilala, pero alam kong siya
ang ginamit ng Diyos para maligtas ako sa ikalawang pagkakataon. Noon, ako'y nauuhaw. Marahil, dahil sa matinding pangungulila, sa proteksyon, pangunawa at pagmamahal, sa paulit-ulit na karahasang naranasan ko, pakiramdam na tila wala ni isang taong handang tumindig para sa akin. Ako ay napaagang mag-asawa sa edad na 23. Akala ko noon sa wakas ay may katuwang na ako sa buhay. Ngunit nagkamali pala ako. Sa halip na maging sandigan, nadagdagan pa ang aking pasanin. Mahilig uminom at makihalubilo sa barkada ang aking napangasawa. At sa gitna ng lahat ng ito, sunod-sunod ang aking pagdadalang tao. 5 taon akong buntis ng sunod-sunod. Parang suki na nga po ako ng Pabella Hospital, kung saan kadalasan ay tig-2 pasyente sa isang kama. Pero hindi po ako sumuko. Patuloy akong nagsumikap, kumayod at nagpakalakas para sa aking mga anak. Noon, ako'y nauuhaw. Isang araw, nabigyan ako ng magandang kontrata sa negosyo. Akala ko ito na ang simula ng pag-amangat ng aming buhay. Ngunit, hindi man lang ako sinuportahan ng aking asawa. Tinawag pa niya akong ambisyosa. Pero, napirmahan ko na ang kontrata. Hindi ko na ito mauurong. Malaking kahihiyan at baka humantong pa sa kaso kapag umurong ako. Dahil sa labis na pagkalito, pagod at kawalan ng pag-asa, sinubukan kong magpakamatay. Uminom ako ng 10 kortal kasama ng alak. Nalupasay ako sa bahay namin na isang maliit lang. Nahimatay ako. Nagising ako ng madaling araw na sinisipa ako ng aking asawa at tinatanong, bakit ako doon natutulog sa gitna ng bahay sa simento? Doon ako natauhan, ito ba ang lalaking ipagkakamatay ko? Hindi kailanman, sabi ko sa sarili ko. Sa aking pinakamababang punto, tila may dinig akong nadinig sa isang tinig ng awa. Tinig na hindi ko po noon maipaliwanag. Pero ngayon, ay batid kong iyon pala ang tinig ng Diyos. Ang Diyos na nauuhaw din. Hindi sa aking kamatayan, kundi sa aking buhay. Nauuhaw siya sa pagbabalik ko. Nauuhaw siya sa pagbangon ko. Simula noon, dahan-dahan kong binuo muli ang aking sarili. Pilit kong pinanghawakan ang natitira kong lakas at pag-asa. Nagdedesisyon akong muling lumaban, muling mangarap, at sa kabila ng lahat, naniniwala akong may pag-asa pa akong umasenso at umangat sa buhay. Nagdarasal naman po ako noon. Pero, sa totoo lang, wala talaga akong alam tungkol sa pagsisimba, lalo na sa pagdalo sa misa. Hindi ito naging bahagi ng buhay ko noon, hanggang sa dumating ang taon 2004, sa pagkakataong iyon ay meron na akong maliit na negosyo. Nais kong pumunta sa simbahan
dahil meron na po akong sasakyan. Sakto, Holy Week noon. Ang una kong naisip puntahan ay ang grotto sa Our Lady of Lourdes. Pero sabi ng driver, baka matraffic daw po doon. Kaya imbis na sa grotto, iminungkahi niya sa Divine Mercy o mas tamang sabihin, hindi niya ako iniwan. Noon, ako'y nauuhaw. Sa totoo lang, ngayon na kaya ko nang makapaglatag ng maayos na pagkain sa araw-araw sa aking pamilya at pati na rin sa mga kamag-anak na nangangailangan. Taos puso akong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat wala sa puso ko ang pagkamuhi o paghihiganti. Laban sa mga taong minsan ay nagpababa ng aking pagkatao o nagsabi na mga salitang tumimo sa aking kaluluwa. Sa halip, magaan ang pakiramdam ko tuwing kaharap ko sila. Nakikita ko pa rin sila paminsan-minsan, ngunit naman ko sa sarili kong ako'y tunay nang nakapagpatawad. Sa awa ng Diyos, tila paunti-unti kong nalilimutan ang mga sakit ng nakaraan. Mahabagin at mapagmahal ang Diyos, sapagkat hindi niya hinayaan na mamuhay ako ng may bigat, malungkot sa puso. Sapat ang kanyang kabutihan upang bigyan ako ng puso na payapa, kalmado at puno ng kapayapaan sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan. Matagal na po kaming hiwalay ng dati kong asawa. Ngunit isang araw, lumapit ang aking anak sa akin. Mama, hindi maganda ang lagay ni Papa sa kanyang tinutuluyan. Baka naman po pwedeng ipagpagawa mo siya ng bahay. Ituring mo na lang na nag-donate ka ng isang kapilya. Kaya iyon ang aking ginawa. Ang Diyos ay lalong mapagbigay sa mga taong marunong magbigay. At higit sa lahat, sa mga taong marunong magpatawad. Hindi po ako marunong ng maraming wika, pero nais ko pong matutunan ang pinakamahalagang wika sa lahat, ang wika ng puso, ang wika ng pagpapatawad, at wika ng pagmamalasakit. Mga kapatid, ang nauuhaw ako ay hindi lamang panaghoy ni Jesus. Ito ay isang paanyaya. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na sumagot. Panginoon, narito po ako. Ako ang tubig na iyong inaasam. At kasabay nito, naririnig din natin ang tugon ng Diyos sa sariling uhaw. Ako ang tubig na magbibigay buhay sa iyo. Ako ang bukal ng awa na kailanmay hindi mauubos. Ako po si Ate Divine, minsan ay isang batang salat, isang biktima, isang nawawala. Ngayon ay nagsisikap na maging sagot sa uhaw ng Diyos. Nawa, ang simpleng pagbabahagi kong ito ay maipaabot ko sa patak ng pag-asa, tubig ng paghilom, at daloy ng pag-ibig sa inyong mga puso. Panginoon, nauuhaw ka
at kami rin ay nauuhaw. Turuan mo kaming magpatawad. Turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming maging daluyan ng iyong habag sa isang mundong nauuhaw sa kabutihan. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng poong may gapan. Purihin ang Diyos ng pag-ibig. Purihin ang Diyos ng bawat pusong uhaw. Ang lahat po ay magsiluhod. O Jesus, nagdusa ka hindi lamang dahil sa pangkatawang uhaw, kundi tunay na pagkauhaw para sa kaligtasan ng tao. Tunay na ninasa mo ito para sa amin. Ang iyong pagnanasa ay nagmula sa iyong pusong naghuhumiyaw para sa aming pag-ibig, sa aming kaluluwa, sa aming pagsisisi, sa aming mga kasalanan at umaasa ng pakikipagkasundo sa iyo. O banal na mananakop, ang aming tanging mithiin ay ang muli mo kaming makasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Itanim mo sa aming mga puso ang nag-aalab na pagnanasang magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kaharian dito sa lupa. Matutuhan nawa naming paglingkuran ang aming mga kapatid. Mamalas nawa namin ang iyong larawan sa aming tinutulungang mga walang swerte at kapuspalad na mga kapatid. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritual na kaligayahan na ipinangako mo doon sa mga maghahandog ng kanilang kamay sa sinumang nangangailangan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Minamahal na mga kapatid, ihayag natin ang ating pagkauhaw kay Hesukristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin at ating sabihin, Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang pagkalooban mo kami ng mayamang ani ng mga kabataang may maalab na pagnanasang maghatid ng iyong magandang balita bilang pari at madre, maging instrumento nawa sila upang magkaroon ng tiyak na mga manggagawa sa iyong ubasan. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang mga puso at diwa ay manatiling bukas upang pakinggan at tanggapin ang salita ng Diyos, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang aming mga puso ay manatiling nag-aalab sa pagmamahal sa iyo, sa pamamagitan ng malimit na pakikinabang, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang kami ay magkaroon ng mainit na pagnanasang sumali sa mga gawain ng simbahan bilang tunay na alagad ni Kristo, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang tanggapin namin ang aming responsibilidad sa lipunan, sa diwa ng tunay na paglilingkod, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. O makapangyarihang Diyos, dinggin at ipagkaloob mo ang aming mga pangangailangan. Tulungan mo, tulutan mo na sa pamamagitan ng mga panalangin ito, ay makabahagi kami sa pagkauhaw ni Kristo sa kaligtasan ng tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po.
Ang lahat po ay magsitayo. Ang ika-anim na wika, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagninilay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ika-anim na wika ni Jesus, naganap na. Tuwing sasapit ang Biyernes Santo, ginugunita natin ang pinakamalagang pangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Ang paghahain ng ating Panginoong Hesus sa krus. Inalay ni Jesus ang kanyang sarili alang-alang sa ating kaligtasan. Inako niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang lahat ay matubos. Siya'y naging dakilang hain upang ang lahat ng kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga katagang naganap na, inihayag ni Jesus na nagkaroon ng kapatawaran ang lahat ng kasalanan. Inihayag rin ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga salitang ito na tinubos ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Pinalaya na ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin dulot ng kasalanan sa pamamagitan ng paghahain ni Kristo. Hindi na mga bihag ng kasalanan ang bawat tao. Ang bawat tao may kalayaan upang mamuhay bilang mga inangking anak ng Diyos. Ang lahat ng iyon ay naganap na sa pamamagitan ni Kristo. Inihayag ni Kristo sa pamamagitan ng mga katagang ito kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay pumanaog sa lupa at nagkatawang tao. Nang magawa iyon, inihandog niya ang sariling buhay alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buong sarili upang magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan ng tao. Ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito dahil sa kanyang pag-ibig. Naganap na, the promise of our Father has been fulfilled in Christ, has been accomplished na mailigtas tayo sa kasalanan. Ito din sana ang dapat maganap sa ating buhay. Ito ang dapat nating i-accomplish, i-fulfill ang ating kaligtasan. Kadalasan di ito number 1 sa ating bucket list. Mas inuuna pa natin i-fulfill ang mga gusto natin. Hindi natin priority ang pagkamit ng kaligtasan. Mas inuuna pa natin ang mga galagala kaysa sa pagsisimba. Mas inuuna pa ang pakikipagchismisan kaysa pagdarasal. At alam niyo mga kapatid, nag-evolve na din ang sense of fulfillment. Maaari ding we see fulfillment kung tayo ay nakapaghiganti sa taong nakapagsasakit sa atin, sa mga taong kinasusuklaman natin. Kung yung tao na yon ay mamatay, sasabihin natin, ayan na, I am already fulfilled. Maaari din na ang sense of fulfillment ay sa level ng pag-accomplish ng trabaho o gawain. Nagawa ko naman ito, I am already fulfilled. Noong ako'y 1 taon pa lang sa aking pagkapari, ay naimbitahan ako na mag-substitute ng misa ng patay, no funeral mass sa isang chapel. Pagpunta ko sa chapel kung saan ako magmimisa, nagdalawang isip ako kung ito ba tama ba ang puntahan kong chapel. Kasi walang tao, pero bukas naman ang kanilang gate. Dalawang isip ako kung dito ba ako magmisa ng patay dahil wala namang kabaong at mga tao sa loob ng chapel. Pero bukas naman ang gate. After 15 minutes, nainis na ako. Nairita ako. Nagalit ako. Dahil nauuna pa ako doon kaysa sa patay sa pagbimisahan.
May taong lumapit sa akin, nagmamadali siyang lumapit sa akin, at inexplain niya sa akin, Padre, wala pa dito ang patay dahil walang magbubuhat sa kabaong. Nalasing kasi kagabi sa last vigil ang magbubuhat. Yung kanilang mga kapitbahay. Sabi ko naman, may susunod pa akong schedule. Isa sa naisip ko ay magmisa na lang. Kahit wala pa yun doon yung patay. Pwede naman tayo magpamisa. Di ba? Magmisa na patay kahit wala siguro kabaong dyan. Pero naisip ko, napuntahan ko na lang. Dahil ang sabi ng kumausap sa akin, sabi niya, Padre, na doon sa likod ng chapel ang bahay na pinaglamayan ng patay. Inakasutana na ako, pumunta ako doon para sabihin ko, halina kayo dito. Magmisa na tayo. Nang doon na ako, nadatngan ko ang 2 taong naghihintay kung sino ang magbubuhat sa kabaong na ipinatong nila doon sa bintana. First time nilang makita na ang pare ay tumulong sa pagbubuhat ng kabaong. Mabigat pala ang kabaong, mga kapatid. Kaya maya-maya ay meron ng mga lalaking kakagising pa lang nila na fino-force sila ng mga tao, yan na tulungan ninyo. Yung pare, nandoon na Itong karanasan ko ay nagpapaalala sa akin na umunawa sa sitwasyon ng iba. Ang kaganapang iyon ay nagpapaalala sa akin na bilang isang pari, ang fulfillment ko ay hindi lang na matapos ko ang misa. Nakamisa na ako, okay na yon. Nakabinyag na, okay na yon. Kundi ang pagsiservisyo sa mga tao with love and sacrifice. Ang simpleng pag-alay ng lakas sa pagtulong sa pagbubuhat ng kabaong at ang simpleng pag-unawa sa sitwasyon ng mga taong namatayan ay ang makabuluhang pagganap na ma-experience nila na naganap na nga ang kaligtasan, ang misyon ni Jesus. Dahil sa ginawa ko in Christ, mas nabigyan ng kabuluhan ang kaligtasan na tinupad ni Jesus sa krus. Naganap na. Naganap na ang kanyang misyon na isa katuparan dahil sa pagmamahal at pagsekripisyo ng kanyang lingkod. Sa bawat araw na ating tatahakin, dapat ating isipin at pagnilayan ang kahalagahan ng pagiging malapit kay Kristo at pagtupad sa kanyang mga pangako sa atin. Ito ang tunay na tagumpay at kaligayahan na hindi magagapi ng anumang yaman o kasaganahan sa mundong ito. Kaya naway lagi nating tatandaan ang tunay na fulfillment at accomplishment ay matatamo natin sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang naganap na dapat nating ipagmalaki at ipagpasalamat sa bawat sandali ng ating buhay. Naganap na. Ang lahat po ay magsiluhod. O Jesus na banal, ang iyong ika-6 na salitang binanggit ng ikaw ay napako sa krus ay naganap na. Ang iyong misyon ay tunay na natapos na. O Panginoon, nagapi mo ang kasalanan, naigawad mo sa amin ang kapatawaran ng iyong Ama. Iyong misyon ay natapos na, ngunit ang amin ay nagpapatuloy pa, sapagkat ang kahalagahan ng iyong pagsasakripisyo ay hindi pa nagbubunga sa amin. Tulutan mong huwag mawalan ng kabuluhan ang iyong kamatayan, sapagkat iyon ang nagdala sa amin ng kaligtasan. Pagkalooban mo kami ng lakas upang isabuhay ang aming paniniwala at bigyan mo kami ng nararapat na biyaya upang patuloy kaming umasa sa iyo. Ipagkaloob mo na iyong handog na kaligtasan ay mag-akay sa amin sa buhay
na walang hanggan, upang balang araw kami rin ay makapagwika ng naganap na. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mananagsugo sa Kanyang iisang anak upang dalhan tayo ng Kanyang walang katapusang pagmamahal at kapatawaran. Ating sabihin, dinggin at ipagkaloob mo ang aming panalangin. Dinggin at ipagkaloob mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng hindi nakakakilala kay Kristo, ang iyong anak at ang hindi pa nakaririnig ng Kanyang pangangaral ay makabanag ng liwanag at sumasampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Dinggin at ipagkaloob mo ang aming panalangin. Upang isabuhay namin ang aming buhay hanggang sa huling sandali na nang naaayon sa iyong kalooban. Manalangin tayo. Dinggin at ipagkaloob mo ang aming panalangin. O Diyos na Ama, mapunyaging winika ng iyong anak, naganap na. Dinadalangin namin sa iyong ipagkaloob mo ang aming mga panalangin at tulutan mong tularan namin ang iyong anak upang masunod ang iyong kalooban. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Ang ikapitong wika ng mag-iikalabing dalawa na ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagninilay. Father, into your hands I commend my spirit. Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang mga salitang ito ang huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. It reflects to total surrender and trust in God, na kahit napakadaming pinagdaanan ni Jesus, He experienced betrayal, abandonment, and immense suffering. Jesus entrusts His whole self and His Spirit to the Father with complete faith, buong-buong pananampalataya at pagmamahal. I remember back in 2023, I had depression and mahirap kasi pakiramdam ko sobrang lungkot ng buhay. Na napaka-unfair ni Lord kasi ginagawa ko naman ang lahat ng alam kong mabuti. Pero yung mga ibinibigay niya sa akin na pagsubok, sobrang bigat. Lalo na sa murang edad ko lamang noon. I tried to hurt myself many times. And dumating sa point na hopeless na talaga ako. And pakiramdam ko ay wala nang makakatulong sa akin na kahit na ang Diyos ay wala nang magagawa sa akin. Noong July or June 2023, dito sa main church, nagsaserve ako kalagitnaan ng consecration. Sabi ko, Lord, hirap na po ako. Hindi ko na po kaya. Isinusuko ko na pong lahat sa iyo. And that time, nakaramdam ako ng hilo at nahirapan na akong huminga at nanawalan na ako ng malay. At dinala ko sa ospital. Nung nagpunta kami sa ospital, they checked me and turns out everything is normal. So I went home, hinatid ako sa bahay. And that time I realized na having a bad day doesn't mean having a bad life.
Hindi ibig sabihin na we are facing a lot of problems habang buhay na natin dadalhin iyon. Minsan sa buhay natin, makakaranas tayo ng sobrang hirap na pagsubok. Mga problemang talagang susubukin ng ating pananampalataya. Minsan naisip ko nga, sabi ko, Lord, bakit naman ganun? Alam mo na napakabuti ng puso ko. Pero bakit mo ako binibigyan ng napakaraming pagsubok? Lalo na, di ba, kung mga taong simbahan tayo or tayo yung mga taong madalas magsimba, talagang kukwestiyonin natin ang paggalaw ni Lord. Lagi nating iisipin, Lord, ba't ganun ka? Araw-araw ako nagsisimba. Bakit ang dami kong problema? Lagi kong sinusubukan maging mabait. Pero bakit lalong dumadami ang problema? Ito yung mga pagdududa na natural sa ating mga tao. Pero kung ating pagninilayang mabuti, tayo ay nagiging selfish, makasarili. Sapagkat ating iniisip na ating pasan-pasan ang mundo at pakiramdam natin na tayo lamang ang may problema. Masyado tayong bothered sa mga bagay na hindi naman talaga nagmamatter. We used to think, paano ba ako magiging successful someday? Paano ba ako makakabili ng bagong cellphone? Paano ba ako magkakabili ng bagong kotse? Makakapagpatayo ng magagandang bahay? Masyado tayong bothered sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Tandaan natin, brothers and sisters, may mga taong 10 beses na mas mabigat ang problema sa atin. There were people out there who is just trying to eat for a day, who just want a better sleep for a day. May mga taong they just want to survive for a day. So brothers and sisters, lagi nating iisipin na may mga taong 10 beses na ang problema ay daladala nila. Nagiging makasalit tayo na iniisip na lang natin ay ang ating mga sarili. Nawa ay maging katulad tayo ni Jesus na pinako, inakusahan, pinatungan ng koronang tinik, inalipusta at nagpakasakit sa krus. Ngunit nang ibabaw ang pagmamahal para sa atin. A self-sacrificial, self-emptying, selfless love. Nawa gawin nating inspirasyon si Jesus upang laging piliin ang mabuti. Hindi isipin kung ano ang makakabuti sa atin. Ang buhay na lumalakad kasama ang Panginoon ay hindi magiging madali. After we give our life to Jesus, it doesn't mean magiging madali ang ating buhay. Actually, mas lalo itong humihirap, mas lalong tumitindi. Noong pumasok ako ng seminary, I thought everything will be fine. Kasi ito na sabi ko, susunod na ako sa iyo, Lord. Sabi ko, thy will be done, O Lord. Literal na bahala ng Diyos. Higit sa lahat, ika nga ng matatanda may awa ang Diyos. Ngunit napagtanto ko, brothers and sisters, mga pinakamamahal, na kahit sa isang lugar na sagrado, tahimik at payapa, ay meron pa rin konsepto ng pagpapakasakit. Pero araw-araw kong ibinibigay ang aking yes, dahil naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. May mga time na ang dami kong kailangan na wala ako. Pero lagi kong sinasabi, God will provide. And nakakatuwa kasi He really does. Just wait for His perfect timing. Ngayong Kwaresma, brothers and sisters, marami sa atin ang naririto pa lamang Ash Wednesday na. Ano ang mga bagay na ating isinusuko sa Panginoon? Ito ba'y pinansyal na bagay, galit sa kapwa-lingkod simbahan, galit sa kapatid, galit sa magulang, at napakaraming bagay? Ano ang ating isinusuko sa Diyos? Lagi nating tatandaan, walang silbi ang ating ginagawa at mga ginawa kung walang nabago sa atin kahit kakaunti. Isuko nating lahat sa Panginoon, gaya ng sinabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Hindi ibig sabihin na isinusuko mong lahat sa Diyos ay sumusuko ka na sa buhay.
Ito ay tanda ng napakalalim na pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. May mga oras o araw na ating pagdududahan ang galaw ng Panginoon. Tayo'y susubukin ng napakadaming pagdududa. But always remember, mga pinakamamahal, He is the only certainty among the countless amids. Siya ang nag-iisang tiyak sa napakadami, libo-libo at di mabilang na pagdududa. Kahit na tayo mga taong simbahan at laging humihiling ng tulong at gabay ng Diyos ay minsang nagduda. Kahit po ako mismo, nakakaranas ng pagdududa. Kahit naman mga pare, wala pong exempted. Sa seminaryo po, kada po may schedule kami ng Holy Hour, there were times na tamad akong magdasal. Literal na, wala na po akong madasal kasi paulit-ulit na lang po ang aming schedule. Prayer dryness. Dahil paulit-ulit ang mga dasal. Pero ang dasal na hindi ko pagsasawa ang ulit-ulitin ay, Lord, if my lips don't longer know what to pray to, please hear my heart. Hear my heart. Huwag tayong mapapagod na isuko ang lahat sa ating Diyos. Hindi ito kaduwagan. Ito ay pagpapakita ng kababaang loob sa Diyos. Isang patunay na hindi natin kaya mag-isa, kailangan natin ng tulong at gabay niya. We cannot do anything without God's help. Ibigin natin ang Diyos ng buong buo, kahit mahirap, kahit masakit, kahit napakatagal. Lagi natin tatandaan, love needs sacrifice. Good things need sacrifice. Kaya minsan napapasabi tayo, bakit ba Lord, yung mga taong masasama ang nagtatagumpay sa buhay at yung mga gumagawa ng mga mabubuti ay sila yung naghihirap at nagdurusa. Tandaan natin mga pinakamamahal na una na yang naranasan ni Jesus. Bago ka pa, si Jesus muna. Isuko nating lahat ang ating mga sarili at buong pagkatao sa Diyos. Maging mabuti sa kabila ng mga taong umuusig sa atin. Sabi nga ni Father Paulo Asper ng SSP, a person who has a pure heart doesn't lose anyone. People lose that person. Even on our best, absolute best, we will never be enough for the wrong people. On the same way, even on our worst, absolute worst, we will always be enough for the right people. But most of all, even on our unworthiness, imperfection, we will always be valued and loved by Jesus. So brothers and sisters, pray to the Lord that someday, yung mga taong umuusig sa atin, they realize that God loves them. Maging mabuti tayo dahil minsan rin tayong nang-usig ng ating kapwa. Let us pray to the Lord. Surrender everything to God. Sinabi nga ni Jesus ng napakaraming beses, do not be afraid. Huwag tayong mapagod sa buhay dahil ang Diyos ay never napagod sa atin. Lagi kong sambit sa Diyos. Sabi ko, Lord, okay lang. Lord, okay lang. You can take everything as long as it is according to your plan. I'll take the pain. Just be with me during and after the process. Huwag tayong mapapagod pasanin ng ating krus, patuloy na sumunod sa Diyos. Patuloy tayong umibig at maging mabuti sa sarili at sa kapwa dahil mabuti sa atin ang Diyos. Bago ko tapusin ang aking reflection, iiwan ko kayo ng ito yung aking quotes na aking pinaniniwalaan. Ang salitang, lilipas din to. Lilipas din to. It's always been my comfort word and it's make me feel hopeful to carry on and remind myself that better days are coming. Ad Maiorem Resurgentis Gloriam. Para sa kalubusang kaluwalhatian ng Panginoong muling nabuhay. Ave Maria. Ang lahat po ay magsiluhod.
Panginoon naming tagapagligtas, kami ay iyong tagapaglingkod at alagad na sumusunod at nakikibahagi sa iyong paghihirap at kamatayan sa krus. Ay nagpapakababa sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong iukit sa aming mga puso ang banal na kasaysayan sa Kalbaryo. Nagpapasalamat kami sa mga pagninilay na aming naisagawa sa iyong paghihirap sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa mga pinangaral mo sa amin sa paanan ng krus. Ang katotohanan na naway ipinagkaloob mo sa amin ay maging patnubay namin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo ng may pananampalataya at pag-asa kay Jesus, ang anak ng Diyos at ating Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, ipagkaloob mo na ang aming binhing tinanggap sa pamamagitan ng iyong 7 huling wika ay mag-ugat sa aming mga puso. Kami dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Jesus, ang mga bunga nawa ng aming mga pagsasakripisyo ngayong mahal na araw ay magbigay sa amin ng lakas upang maging tapat na tagasunod mo. Kaming dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga kahulugan ng 7 huling wika na aming pinagnilayan upang magbigay ng liwanag sa aming mga puso ay huwag sanang maglaho upang hindi mawalan ng katuturan sa amin ang kamatayan mo. Kaming dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ipagkaloob mo na maipadama namin ang aming pagkalinga sa iba sa pamamagitan ng aming pakikibahagi at pakikiisa sa iyong kamatayan. Kaming dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ipagkaloob mo na matapos naming magnilay sa iyong huling pangaral sa krus, ay maging handa kami upang purihin ka sa pamamagitan ng aming pagdiriwang ng iyong muling pagkabuhay. Kaming dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong isang anak upang maghirap at mamatay sa krus para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang sukdulang pagpapakasakit, kami ay naligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Ipagkaloob mo na kami, ang iyong mga anak, ay magkamit ng biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating pagninilay sa huling 7 wika ng Panginoon. Gayon din sa ngalan ng ating Kura Paroko Rektor ng Pambansang Dambana, Father Oscar Andal, nais nating pasalamatan ang lahat ng mga nagdasal, namuno sa panalangin ng bayan, ang ating mga tagapaglingkod at ang ating 7 tagapagbahagi ngayong taong ito ng ating huling 7 wika. Ang atin pong sunod na gawain pagkatapos ng panghuling awit ay sa ganap na 3 ng hapon. Ito po ang pagpaparangal sa krus na banal na may pagpapakomunyon. Kayo po ay inaanyayahang makiisa, 3:00 po ng hapon. Susundan po iyon ng prosesyon ng Santo Entierro dito sa loob ng Pambansang Dambana.
at pagtatanod sa Santo Entierro hanggang alas 9 ng gabi. Mamayang alas